Eto nga pala yung unang araw namin sa Batanes, kaya tara ililibot ko kayo para makita nyo din yung ganda nitong lugar na to. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, alam ko marami na nag-aabang sa inyo dito sa Batanes trip namin. Early bird nga kami kasi alas 5 pa lang gising na kami dahil nga 9 AM yung flight namin. O diba, outfit check tayo kay Mr. Castro. Pupunta kami ng Batanes pero parang pupunta lang siya sa kanto. Sabi niya kasi comfortable siya dito kaya support natin siya. Anyway, boarding na nga pala kami dyan at naghihintay na lang din ng tawag. At nung pinapila na nga kami, pumasok na din kami dito sa may bus dahil nga medyo malayo yata yung airplane. Philippine Airlines nga yung sasakyan namin at first time naming sasakay dito. Usually kasi palagi kaming Sebpac or kaya naman Starlux. Nag-request nga kami dyan na kung pwede ilagay kami sa window seat tapos letter D. Yun kasi yung sinabi ng travel agency namin kasi nga makikita niya raw yung magandang view mamaya. May pa-free cookies nga yung Philippine Airlines. Grabe, ang sarap nito, no? Saan kaya makakabili niyan? 1 oras at kalahati nga pala yung biyahe from Clark hanggang dito sa Basco, Batanes. At grabe, nasa airplane pa lang kami pero tignan nyo, kitang-kita nyo na yung ganda ng lugar. Pag nag-travel kayo dito, request kayo ng window seat tapos letter D. Excited na nga akong maglibot dito kasi pagdating namin sa room, bihis lang tapos alis na. Nakalanding na nga yung airplane and eto na nga, papasok na tayo sa airport ng Basco, Batanes. Tignan nyo, super cute. Take note sa mga pupunta po dito, medyo mahirap talaga yung signal kaya literal na madidisconnect ka muna sa social media. Bago nga kami makalabas ng airport, ayan, may mga nagpa-perform muna. Paglabas ng airport, may sasalubong na agad sa amin kasi nga nag-book kami ng travel agency. At dito rin ako excited ang sumakay sa iconic tricycle ng Batanes. Ano nga po kasing tawag dito? Nakalimutan ko kasi in-explain din naman to sa amin. Medyo mainit lang kasi nga best time to visit dito sa Batanes, summer talaga. Alam nyo naman na iba din talaga yung ulan dito kaya pinili talaga namin summer. At itong accommodation na to guys, kasama na rin dun sa nabook naming travel agency o diba, ang bongga. Dito nga pala kami sa may Villa de Babat mag-i-stay ng 4 days and 3 nights. Naghintay lang kami ng konti kasi medyo napaaga yung landing namin. Usually kasi parang 12:30 pa yata dapat. At alam ko, itatanong nyo kung saan kami nag-book. Dito nga pala guys sa Batanes Biyahing Lokal. Kilalang-kilalang travel agency yan dito sa Batanes kasi nga taga dito po yung owner niyan. Walang third party, diretso kami sa kanila kaya naman mas mura talaga sa lahat ng napagtanungan namin. Di ba, gagawa ako ng separate vlog para dun sa mga total na nagastos namin dito. Lunchtime na nga kaya pagdating namin dun sa accommodation, kumain na muna kami. At pagkatapos nito, eto nga pala yung room na pag-i-stayan namin. Grabe, sobrang lamig, sobrang ganda, tapos napakalinis. Eto nga yung magiging room namin for 4 days and 3 nights. Fast forward, o diba, real quick, nakapagbihis na kami kasi nga wala tayong sasayangin na oras. In-start namin yung tour para makapag-visit muna sa church dito. Grabe, thank you Lord kasi finally napuntahan na namin yung isa sa mga dream destination namin. Hindi pa nga ako makapaniwala nung una kasi dati sa picture at saka sa mga ibang video ko lang to nakikita. Tapos ngayon, eto na kami, nandito na sa Batanes. Nagpicture din kami dito sa may welcome arc sa may Basco. Wala pa to guys sa exciting part pero tignan nyo kahit dito pa lang sobrang ganda na ng view. Alam mo yon, walang mga tall buildings, walang fast food, medyo mahirap yung signal kaya hindi ka makakapag-phone. Talagang literal na i-disconnect ka niya guys sa maingay na mundo natin. As a person na mahilig sa mga gantong view sa nature, tuwang-tuwa talaga ako. Kasi kung papapiliin ako kung city lights, mas pipiliin ko talaga to. After magmuni-muni doon, dinala nga kami ng tour guide namin dito sa may Japanese tunnel. Hindi na kami masyadong pumasok na sa pinakaloob kasi feeling ko hindi ako nakakahinga. Kaya nag-take na lang kami ng mga video dyan at saka picture. Eto nga pala yung gamit namin na pang tour guys, itong tricycle na to. At shoutout nga po pala kay Kuya Aljon, siya nga po pala yung magaling namin na tour guide, photographer, at saka videographer. Kaya kung makikita nyo yung mga iilang shot na napakita ko sa page namin, siya po yung dahilan dun kaya ang ganda. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga iilang drone shot nyo guys, grabe sobrang lupit. Nandito na nga pala kami sa lugar ng maraming bato-bato, nakalimutan ko din yung name ng place na to. Basta ang alam ko, sobrang sarap ng tunog ng dagat, tapos napaka-peaceful. Bumili lang kami ng tubig bago kami pumunta dito sa may pinakagusto kong part ng Batanes. Walang iba kundi dito sa may rolling hills kung saan nag-shoot si Ling at saka si Bingo. Kung matatandaan nyo, dito sila nagmotor-motor, dito sila naglambingan. Kaya talagang nag-book kami ng drone dito para mas makita yung ganda ng Batanes. Kaya mapapasabi talaga ako na worth it gastusan ang Batanes. Suggest ko lang sa mga magta-travel din sa Batanes pag nakita yung vlog na to guys, huwag kayong magtipid. I-book nyo na yung drone na yan kasi tignan nyo habang buhay namin mapapanood to. Hindi kasi to kayang kunan ng cellphone at hindi ma-appreciate ng cellphone lang. Nung una wala kaming balak mag-book ng drone pero grabe, sobrang worth it pala talaga. Dito nga pala kami nag-book ng drone guys, affordable lang. Dito kay Kuya Aljon. At hindi lang basta affordable ha, magaling pa siyang mag-shot guys. Hindi ako mapapahiya sa inyo kasi promise, subok na namin yung mga shot niya. Marami pa kaming video dito na nakakip. Alam mo yon, tignan nyo naman, grabe, para kaming nasa isang trailer ng
isang movie. At feeling ko nga yung 4 days and 3 nights namin parang nakakabitin. Kasi first day pa lang din namin dito sa Batanes, ang dami na naming nalibot, hindi ko lang na video din lahat. Katulad ng sabi ko, kapag ka nasa Batanes kayo, madalang nyo nang mahawakan yung phone ninyo. Yung tipong mapapanganga ka at ma-amaze talaga sa lugar na nakikita mo. At eto na, nandito nga pala kami sa lighthouse. Alam ko, alam nyo to kasi iconic din to dito sa Batanes. Umakyat nga kami dun sa pinakataas at grabe, sobrang hangin dito at napaka-presko. Ayan, 0.5 lang yan si Mr. Castro, pero eto drone na to, o diba? Mas maganda at mas ma-appreciate ninyo yung Batanes. Kaya pag-ipunan talaga ang pag-visit dito kasi promise, guys, sobrang ganda. Sa buong stay namin dito, hindi pwedeng hindi ako nagsalita ng grabe, sobrang ganda. Dun mo may isip na grabe, sobrang galing ni Lord at ang ganda ng mga likha niya. Sobrang tagal ko na din gustong mag-visit dito at buti na lang in God's perfect time, ayan, nakapunta na din kami. Hindi lang ako, kundi kasama ko pa yung asawa kong kasama kong nangarap na pumunta dito. Mapapa-thank you Lord ka na lang sa lahat ng blessings na natatanggap mo. At pag uwi namin, naiyak na lang talaga ako sa sobrang saya. Ayun lang guys, kung gusto niyo ng part 2, comment for part 2. Bye!